Matapos pakawala ng Suns si Bradley Beal, inaasar niya pa ang Suns na para may konting inis na nangyari. Ang Golden State naman inoperan si Bradley Beal ng minimum contract, kaya ayun, sa Clippers na punta. Kaya pa naman talaga ng Golden State na opera ng mid-level exception itong si Bradley Beal dahil wala pa namang contract si JP2 at dahil nawala rin yung $176 million na tax ng Suns after the buyout, nag-inquire sila sa Golden State para kay Kuminga. So hanggang ngayon wala pang transaksyon na ginagawa ang Warriors. Ang pumipigil lang naman doon ay yung hinihingi ni Kuminga na $30+ million na kontrata na hanggang ngayon wala pa. Base sa report, bumaba na ang hinihingi ng kontrata ni Kuminga na nasa $25 million per year. At least $100 million ang contract sa 5 taon or 4 na taon. So malapit na siyang maging Dennis Schroeder dahil dati binigyan na siya or inofera na siya ng $30 million per year pero tumanggi. So malapit na rin kasi mag-August at wala pang deal na nakukuha si Kuminga. Posibleng bumaba pa yon sa $20 million pababa pa. Diretso Dennis Schroeder. Willing kasing i-retain ng Golden State si Kuminga sa lineup base sa report ni Jake Fisher. Dito naman pumasok ang Suns dahil na-clear nila yung tax apron. 8 million sa first tax at 20 million naman sa second tax. Para ma-accommodate si Kuminga na nasa $25 million, kailangan nilang magbigay sa Golden State ng at least 2 player na ang pinakamalapit na pwedeng isama doon kung contract ang pagbabasihan, si Grayson Allen or kaya Dillon Brooks at isa pang pillar. Meron silang pamalit na player para sa sign and trade pero wala silang first rounder na pwedeng isama dahil hindi nila control yung mga natitira nilang draft picks nasa ibang team until 2032 kung may mundo pa nun. Tanging 2032 ang natitira nilang draft picks, so kahit na buyout nila si Bill, hindi pa rin tapos yung problema talaga ng Suns. In terms naman ng control ng draft picks, wala talaga ang Suns nun. Base din sa lineup ng Suns nun, meron silang 2 small forward, andun si Royce O'Neal at si Dillon Brooks. Ang kulang talaga sa kanila isang veteran point guard dahil si Booker legit number 2 position na try na nila dati ni si Booker ang point guard, hindi naman ganun ka-effective. Kapag si Kuminga ang kinuha nila, magiging loaded naman yung 2 and 3 nila. Parang yung may-ari ng Suns na may control ngayon sa gagawing transaction, parang naglalaro ng NBA 2K kung sino ang makita niyang mataas yung rating kukunin kahit mataas yung contract. Bukod kay Kuminga, merong pang player siyang kasabayan na hindi pa binibigyan ng contract, si Cam Thomas ng Brooklyn. Naging laughing stock yung Nets after i-trade sa kanila si MPJ dahil di umano yung 2 player na hindi namamasa nasa team nila. Si Cam Thomas may average na 24 points, 3 rebounds, 3 assists, 43 and 34%. 8 out of 18 shooting last season. Below average ang percentage niya sa standard ng NBA ngayon pagdating sa mga point guard. Nakaka-dunk siya pero hirap sa mataas na percentage sa field. Nakalaro si Cam Thomas last season ng 25 games dahil sa injury at sa isa pang bagay, ayaw siyang bigyan o ayaw siyang palaruin minsan ng team niya dahil bakaw sa bola. No question na kaya niyang umiscore ng mataas. Ito yung dating young player na kasama ni Kyrie sa Nets na umiscore ng 30+ points na magkakasunod na games tapos bigla na lang mawawala sa circulation. Hindi nagmamadali ang Nets na i-offer ang contract ng 45 to 55 million sa loob ng 3 taon para kay Cam Thomas. Pero dahil sa reputasyon na bakaw di umano sa bola itong si Cam Thomas kahit umi-score siya na mataas hindi naman nananalo, yung ibang mga teams lumalayo sa kanya. Sa buong NBA ngayon, ang Nets ang tanging team na lang na kayang magbigay ng 30 to 40 million dollars per year sa isang free agent na hindi sila manganganib sa tax. Above pa sila ng 80 million sa first tax apron at 90 million sa second tax. Nire-ready kasi nila yon para kay Giannis hindi naman nagpa-trade. Ang Brooklyn din ang isa sa pinakabatang teams ngayon by average ng edad sa NBA. So, hindi rin ganun ka-interesado ang Nets na kunin si Kuminga mula sa Golden State dahil pwede naman nilang gawin na iswap si Cam Thomas bilang pillar na player. Pero kailangan muna nila mapapayag si Cam Thomas na pumirma ng kontrata para magawa ang sign and trade. Pero dahil sa sitwasyon na bumaba na ang kontrata ni Kuminga na mula 30 million naging 25 million na lang ang hinihingi, malamang yung ibang mga teams mag-intay at hihingi pa ng mas mababa. Si Cam Thomas naman ng Brooklyn hindi pa rin naman ina-approach ng ibang team dahil sa reputasyon niya na bako sa bola. At hindi rin naman nagmamadali ang Nets dahil matatapatan nila yung offer ng ibang team. Ang problema kasi doon ngayon ni Kuminga,
yung Brooklyn Nets talaga dahil sila yung team na may sapat na draft picks, young player na pamalit at merong cap space. Hindi siya ina-approach, lalong bababa ang kontrata ni Kuminga hanggat hindi siya kinukuha ng Brooklyn Nets. Kaya ganun na lang yung problema nito si Kuminga, na ang Brooklyn hindi siya ina-approach na merong sapat na cap space at naghahanap pa ng young player na pwedeng isama sa roster nila or naghahanap ng isang top player para sa kanila. Dun siya magkakaproblema. Pwede pang bumaba ang kontrata ni Kuminga. Dahil base nga kay Bobby Marks at Mark Stein, tanging Nets lang ang team na merong sapat na cap space at tax apron para makakuha ng player na max contract. At kung in-approach ng Nets itong Golden State para kay Kuminga, baka dun pa posibleng tumaas yung market value niya. Sa ngayon nagiging pababa na. Yung Bulls na mayroong interest dati kay Kuminga, nag-back out dahil nga may contract dispute din kay Josh Giddey. Yung Miami nawalan din ng interest, umurong na habang bumababa ang kontrata nitong si Kuminga, nagkakaroon ng chance na ma-retain siya ng Golden State dahil pwede nilang tapatan yung kahit anong contract na pwedeng ibigay ng ibang teams.